from the dead, conquering fear, our Prince of Peace, drawing us near. Jesus our hope, living for all who will receive. Lord, we believe. Jesus, hope of the nations. Jesus, comfort for all who mourn. You are the source of heaven's hope on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, truth in its circumstance. You are the source of heaven's light on earth. In history, you lived and died. You broke the chain. You rose to life. You are the hope living in us. You are the rock in whom we trust. You are the light shining for all the world to see. You rose from the dead, conquering fear, our Prince of Peace, drawing us near. Jesus our hope, living for all who will receive. Lord, we believe. Maayong buntag sa tanan, welcome ang matag usa para sa atong video worship service. Alang sa pagsugod, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, atong kantaon ang All Heavens Declares. All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Ang Dios Espiritu ug kadtong magasimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Juan 4:24. Gloria Patri, Ang Diyos ang mahandayon, marangal mag-Espiritu Santo. Ikampas sa sinugtanan, taong ikahangguran,
Opening prayer, mag-ampo ta. Labing gamhanan ug may gugmao na mga Dios, ikaw ang Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nga mo'y nagmugna sa tanang butang aning kalibutan na Lord God. O gamhanan ka sa nga tanan, dili matukib ang imuhang pagkagamhanan. Lord God, ing taknas kabuntagon, kami nagapaubos diya sa imong atubangan, Lord God. Ilabi na sa mong pagsimba diya kanimo, Lord. Amo kang hangyo nga ikaw magapamuhat ka pinagi sa imong balang espiritu aron nga ang matag usa ka namo Lord God nga mamahimo kaming takos diya kanimo nga musimba Lord God. Bani kami Ginoo sa among pagsugod hangtod sa among pagtapos Ginoo. Tungod kay ikaw lamang ang Dios nga angayan Ginoo nga mudayawat sa among mga pagdaig pagpasalamat ning takna sa kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dungog ug himaya diya kanimo lamang ang tanan. I pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Hymn of Praise number 6, ang yuta may katahom. Ang yuta may katahom, bisan ang kalangitan, ug ang paghigugma mo, nagalibot ka namo. Among pagkataygon ka, o Ginoo sa tanan, ug pagkatingalahan sa gabi ug adlaw, sa pitungong ug bulan, sa bulat at kahuyan. Among pagkataygon ka, o Ginoo sa tanan, ang iglesia mong mahal, kinatuboy mo gayon, ug ang imong nagugma, kipakita sa tanan. Among pagkataygon ka, o Ginoo sa tanan. Amen. Responsive reading atong makita diya sa page 15, Psalms chapter 103 verse 1 to 5. Ako ang una nga mubasa sa first stanza, then ang mga dagko nga mga litra kamo. Dayga ang Ginoo o akong kalag. Ang tibuok kong pagkatao nagdaig sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo o akong kalag. Ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas ako niya gikan sa lubnganan, ug gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang, aron magpabili ng akong kabatan-on ug kusgan sama sa agila. Amen. Affirmation of Faith by Credo sa mga Apostoles, atong dunganan. Mituo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay o gilubong, nanaog sa mga lubnganan, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sa mga minatay, ning saka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan. Gikan didto mobalik sa usab dinhi sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo, sa balaang kapunungan sa mga tanan, sa pakigambitay sa mga balaan, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga walay katapusan, hinaot pa. Amen. Palihog manglingkod, Hymn of Preparation number 144, Jesus shed His blood for me.
Jesus shed his blood for me, poured for our salvation. On his cross the agony of a lost creation. Jesus Lord, Jesus Lord, for my sins they slew thee. Now by thy dear blood restore, draw the sinner to thee. For what crime should he be killed? For his killers praying, mad that mindless mob has willed their Messiah slaying. Jesus Lord, Jesus Lord, for my sins they slew thee. Now by thy dear blood restore, draw the sinner to thee. None their lips who does not know sin blood is as crimson, but the cross makes white as snow. All in Christ dominion. Jesus Lord, Jesus Lord, for my sins they slew thee. Now by thy dear blood restore, draw the sinner to thee. Jesus, oh, so fair art thou, my good friend, my Savior. Thy grace only saves me now, and from there forever. Jesus Lord, Jesus Lord, for my sins they slew thee. Now by thy dear blood restore, draw the sinner to thee. Amen. Prayer for Worship by Sister Karen Kim. Heavenly Father, our Lord God, we thank you, Lord. We are gathered here and worship you, Lord. God, who rejoice in our worship, please accept the honor alone, because you are our only the Savior. Lord, we repent of my sins, of loving other things more than you last week. Please forgive us for our sins. Money, honor, greed, selfishness, laziness, all of these made us distant from God. Lord, we are all weak. We all fall easily for sin. Lord, please help us and lead us. Please give us the power to not be interested in sin. And let us know that God loves us more. Lord, please remember our church members in the situation of COVID-19. Please be careful with each other, but help us not to be afraid of worshiping God. Lord, please help our members not lose faith in difficult situations.
and please help us to know that our lives are satisfactory only with the Lord God. Lord, there are some members who are sick. Please, their bodies are restored, so let them praise God's grace. And there are some members who couldn't join our worship. Please let them know the importance of worship and the gospel is important to their lives. So we want to worship to God with them. Lord, please love Cebu and the Philippines. Let many people abandon their idols, their sins, their selfishness, and become the people of grace that they return to God. Lord, I pray for the Reverend Nelson Munoz who will preach today. Please lead the Reverend Nelson Munoz so that he can preach the word of God correctly to the members. So let the members who hear the word realize the word and the will of God. And let us follow the word of God. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Scripture reading atong makita diha sa Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 20 nga pagabasahon kini ni Sister Vivian. Unya sa panahon nga mahitabo na kaninyo kining mga panalangin ug mga tunglo nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpili kaninyo kun adto na kamo sa mga nasod diin kamo patibulagon sa Ginoo nga inyong Dios. Kung mobalik kamo ug ang inyong mga kaliwat ngadto sa Ginoo nga inyong Dios ug tumano ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. Iuli niya ang inyong mga bahandi ug kaluy-an kamo niya ug unya pangunhaon kamo niya gikan sa nasod diin kamo patibulaaga. Bisan pag-adto kamo ilabay sa kinalayoang suok sa kalibutan, kuhaon kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Ug dadon ngadto sa yuta nga inyong katigulangan aron manag-iya kamo niini. Himuon kamo niya nga mas mauswagon ug mas daghan kaysa inyong mga katigulangan. Bag-uhon niya ang inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag aron kamo mabuhi. Ipahamtang niya kining mga tungluha ngadto sa inyong mga kaaway nga naglutos kaninyo. Ug alagaran na usab ninyo ang Ginoo ug buhaton unya ninyo ang gisugo ko karon kaninyo. Himuon kamog mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot, musanay kamo ug ang inyong mga kahayupan ug mudaghan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon ingon nga gipalipay ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Kung patalinghugan ninyo siya ug tumano ninyo ang mga sugo nga nahisulat ni ining basahuna ug kumubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios nga kinasing-kasing gayod. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit, busa dili kamo makaingon. Kinsa may moadto sa langit aron pagkuha niini alang aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini dito sa tabok sa lawod nga moingon kaninyo. Kinsa may mutabok aron pagkuha niini aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing busa makatuman kamo niini. Karong adlaw pagpili kamo niini. Kinabuhi ba ug kaaswagan o kamatayon ba o katalagman? Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlaw nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios. Ang pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo ug gipanalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo kini.
Apan kung inyong isalikway ang akong mga sugo, ug madani kamo sa pagsimba sa pag-alagad sa laing mga Dios, sultihan ko kamo, karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Jordan. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa panalangin o katalagman, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyong kusog ug taas nga kinabuhi. Inigpuyo ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Amen. Hymn of Anthem number 238, Ang buot mo, tumana Jesus. Ang buot mo, tumana Jesus, makukulon ka umulako sa kabubuton mo hulmaan, samtang gitugyan ko ang tanan. Ang buot mo, tumana Jesus, sulay siya ako, unyahin Loi sa dugo mo, samtang nagaluhot ko karon. Ang buot mo, tumana Jesus, samtang nukluya nagampo ko, makagagahong ka sa tanan, maluluwas tayo hako. Ang buot mo, tumana Jesus, buking kalako harina, puna ako sa Espiritu, hangtod ka na ko makita ka. Ug karon atong andamon ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug huna-huna sa mensahe nga pagadadon ni Reverend Nelson Munoz nga iya kaning giuluhan og gipili kita sa Dios. Magampo ta sa atong buhi nga Dios sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo. Ama na mga Diyos nga nasa langit, salamat sa impulong hamili nga dugo sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo. Kay ikaw lang mangluluwas Ginoo sa tanan padaan kami magduol magpasalamat kanimo. Salamat sa kapasayloan pagkuha nimo sa tanang kasalanan kadautan kaugawan tanang aksidente tanang sakit na makamatay kanilang tanan ug kanamong tanan. Salamat sa kanunay antud sa magbalik nagauban nagapuyo atag puno bubo kasi mong balaang Espiritu Santo kanilang tanan ug kanamong tanan. Haligan ang puan pangayong pasalamatan ka gikan ug para kanimo ang tanan. Ama na mga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong hamili nga dugo sa ngalan mo Ginoong Kristo. Ikaw lang mangluluwas Ginoo sa tanan. Amen. Nita siyang pulong sinulat sa Deuteronomio chapter 30 verse 1 to 20. Anita siyang pulong sinulat sa Deuteronomio chapter 30 verse 1 to 20 mga kaigsunan. Ang title ani mga kaigsunan, gipapili kita sa Dios. Ang title ani mga kaigsunan, gipapili kita sa Dios mga kaigsunan. Diha sa verse 2 ug hantod sa verse 5. Verse 2 hangtod sa verse 5 mga kaigsunan, mubalik kita sa Dios para mutuman kita sa Dios ug hatagan kita niya og mga bahandi ug mauswagon mudaghan ang ato ang maangkon mga kaigsunan.
Ya sa verse 2 ug hangtod sa 5 mga kaigsunan, mubalik kita sa Dios para mutuman sa Dios aron hatagan ta niya mga bahandi ug mausog atong kinabuhi. Madaghan ang atong maangkon mga kaigsunan. Diya sa verse 6 ug 9, verse 6 ug 9 mga kaigsunan, pag-uhon sa Dios ang atong kasing-kasing aron ato siyang higugmaon ug tagaan ta niya kinabuhi mga kaigsunan. Atong kinabuhi naara sa paghatag sa Dios mga kaigsunan. Mag-uhon ta sa Dios ang atong kasing-kasing para ato siyang higugmaon ug tatagaan ta niya kinabuhi mga kaigsunan. Ug siya malipay. Manag bag-uhon ta sa Dios, ato higugmaon ang Dios kay gibag-o mata niya ni ato siyang higugmaon. Tagaan ta niya taas nga kinabuhi ug siya malipay mga kaigsunan. Matud pa sa verse 6 ug 9 mga kaigsunan. Sa verse 7 mga kaigsunan, pahamtangan sa Dios sa tanang tunglo ang niaway ka nato ug naglutos ka nato. Mga kaigsunan, kinsamang nag-away ka nato, kinsamang naglutos ka nato, nagpasakit ka nato mga kaigsunan, dili nato sila pasakitan, dili nato sila balusan. Kay ang Ginoo ray magpahamtang kanila sa tunglo, sa silot mga kaigsunan. O sa naglutos ka nato, nagpasakit ka nato, pahamtangan na sa Ginoo tunglo, silutan na sa Ginoo. Matod pa sa verse 7. Ang tanang nag-away ka nato ug ang tanang naglutos ka nato. Bisag wala ta naglutos kanila, wala ta nag-away kanila, wala ta nagpasakit kanila, wala ta nangaway kanila, giaway ta, gilutos ta mga kaigsunan. Ang Ginoo ay mo pahamtang ana sa tanang tunglo, sa tanang silot. Dili kita mga kaigsunan. Matod pa sa verse 7. Sa verse 17 ug 18 mga kaigsunan, verse 17 ug 18, silikway nimo ang Ginoo, madani ka na sa lain mga kaigsunan, mga matay kita. Mga matay ang magsalikway sa Ginoo ug moadto na sa lain. Mubo na ilang kinabuhi. Anawan niyan sa verse 17 hangtod sa 18. Salikway ninyo ang Ginoo ug moadto na mo sa lain mga kaigsunan, mamatay kita. Umubo na atong kinabuhi. Matod pa sa verse 17 to 18 mga kaigsuunan. Di kami ingin nga, naamasa ko sa Ginoo niya, napagkailain kang simba, napagkailain gialagaran mga kaigsuunan. Ingon diya sa verse 17 to 18, salikway nimo ang Ginoo, madani ka sa lain, mamatay ka, ug mamubo ray mong kinabuhi. Ay tuwa na nga, masamang damo, matagal mamatay dili. Daghan kog amigo na gani koy amigo nakapatay og say sinta na kay hide killer. Bayaran siya para mapatay og tao. Mga kaigsunan, adugay gipatay ra pud siya. Namatay ra pud siya. Batanon pa gani siya. Ang nakapatay niya amigo ra niya. Giunay siya mga kaigsunan. Manang mamatay gyud basta sa likway nimo ang Ginoo o na nakailain mga kaigsunan ba. Ngayon ka mo, simba ko sa Ginoo niya, magtupog ka sa lain. Ingon diya sa verse 17 to 18, mamatay ka, mubo ra imong kinabuhi. Then sa verse 20 mga kaigsunan, verse 20, higugma ang Dios, alagaran siya, na akitay kusog. Nganong natay kusog mga kaigsunan, bisag wala tay kapalit tambal, wala tay doktor mga kaigsunan nga ay kabayaran, panaatay kusog. Nangalagan mata sa Ginoo, nahigugma mata sa Ginoo, dili man ta mobiya sa Ginoo, taas atong kinabuhi. Matud pa sa verse 20, higmaon nimo ang Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo, di ka mobiya sa Ginoo,
naa kay kusog, hatagan kag kusog sa Ginoo. Taas ang imong kinabuhi mga kaigsuonan. Makadawat ka sa saad sa Ginoo. Unsa man gisaad sa Ginoo ni Abraham kay naa may pagtuo si Abraham. Managisaaran sa Ginoo, naapil ang makaliwat ni Abraham tungod kay ang Ginoo nagsaad man ka Abraham tungod siyang pagtuo. Apil yang kaliwat mga kaigsuonan, kadawat og mga saad si Abraham digikan sa Ginoo, og si Jacob nakadawat pug saad gikan sa Ginoo, og si Isaac nakadawat pug saad sa Ginoo. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, kita nag-alagad sa Ginoo, dili ta mo biya sa Ginoo, di ta mo bulag sa Ginoo, naa kitay kusog, naatay taas kinabuhi mga kaigsuonan. Unsa may saad sa Ginoo ni Abraham, saad sa Ginoo ni Isaac, saad sa Ginoo ni Jacob, ato sang madawat ang saad nila, ato sang maangkon ang saad sa Ginoo gikan nila og makaangkon sa tagsaad sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay ngano man nangalagad ta sa Ginoo, nahigugma ta, ingon siya kung verse 20, kung higugmaon ninyo ang Ginoo, alagaran niyo ang Ginoo, di mo mubulag, di mo mubiya, hatagan mo kusog, hatagan mo taas nga kinabuhi, makadawat mo saad. Unsa may saad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, gisaaran sila sa Ginoo, nakadawat sila daghang saad, kita pod makadawat tag saad kung nangalagad ta sa Ginoo og higugma ta sa Ginoo og padayon ta sa Ginoo, wa ta ni biya, wa ta ni bulag sa Ginoo. Matud pa sa verse 20 mga kaigsuonan. Ang mga supporting verse, ang mutawag nga verse mga kaigsuonan, ang mga sumpay nga verse, ang tabang nga mga verse diha sa Hosea chapter 24 verse 10 to 15. Hosea chapter 24 verse 10 to 15 mga kaigsuonan, nag-ingon dito, gipanalanginan ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo kay wala man siya naminaw sa mga dautan, sa mga makasasala nila ni Balaam ug ni Balak. Wala siya naminaw ni Balaam, ni Balak, mga dautan man sila. Mana nga gipanalanginan sa Ginoo, giluwas sa Ginoo. Ingon din si Jesus, pagpili ka mo asa inyong alagaron, asa inyong simbahon. Ang uban bang mga Diyos ug ang Dios ba nga naa sa langit? Kaysa ako ug kauban sa kong pamilya, mga lagad ko sa Dios ug mosimba ko sa Dios. Mana nga mga lagad ta sa Dios, mosimba ta sa Dios, kauban sa atong pamilya mga kaigsuonan. Mao to ingon ang Ginoo, gipadaog ko kamo, nilupig ninyo ang mga daghang kaing hari ug ang tanang mga muaway ninyo, ang tanang mo lutos ninyo, gipadaog ko kamo kay mga lagad man sa Ginoo si Hosea, kauban siyang pamilya. Suban ako mga kaigsuonan, Hosea chapter 24 verse 10 to 15, ingon diha ang Ginoo, gipanalanginan o giluwas ko kamo kay wala man ko naminaw sa mga dautan nila ni Balaan og ni Balak. Then daghang mo away ninyo, daghang mo lutos ninyo, mga hari tanan, gipadaog ko kamo. Ang kadaugan nato naara sa Ginoo, ang kalampusan nato naara sa Ginoo mga kaigsuonan. Then ingon si Hosea, pagpili kamo, mga lagad ba mo sa laing ug uban nga Dios, kanang mga larawan, kanang mga Dios o sa Dios ba nga naa sa langit? Apan alang kanako, ingon si Hosea, musimba og mga lagad ko sa Dios, kauban sa akong pamilya. Matud pa sa Hosea chapter 24 verse 10 to 15 mga kaigsuonan. Diha po sa Hebrew chapter 6 o 11 verse 6. Hebrew chapter 11 verse 6 mga kaigsuonan.
Walay makapaymuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios og gantihan niya ang nangita kaniya. Usban ako mga kaigsunan. Walay makapaymuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Nawa mga kaigsunan, mangita kita sa Dios. Kay namo tay pagtuo. Kanang wala mangitag Dios, wala modulog Dios, wala nay pagtuo. Mga kaigsunan, bisag kapila pa na sila moingon nga naam sa ko'y pagtuo. Ang tinuod nga nay pagtuo mga kaigsunan, na mati ka sa pulong sa Ginoo. Naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa Roma chapter 10 verse 17. Roma chapter 10 verse 17. Namati og na minaw ka sa pulong sa Ginoo na kay pagtuo. Pero wala ka na minaw sa pulong sa Ginoo, wala kay pagtuo mga kaigsunan. Kay mag-abot ang pagtuo pinaagi sa pagpamati o pagpaminaw sa pulong ni Kristo mga kaigsunan. Matod pa sa Roma chapter 10 verse 17. Ug diri mga kaigsunan, kung na kay pagtuo, mangita ka o muduol ka sa Dios o malipay ang Dios, gantihan o balusan kaniya. Matod pa sa Hebrew chapter 11 verse 6 mga kaigsunan. Then sa Nehemias chapter 8 verse 10 to 12, Nehemias chapter 8 verse 10 to 12 mga kaigsunan. Unya miingon siya kanila, padayon sa inyong nabatasan, kanaan ninyo ang lamiang pagkaon, imnan ninyo ang tamis nga bino, padadaan ninyo diyutay bahin, kadtong walay makaon, kay balaan kining adlaw, alang sa Ginoo. Ayaw kamo kaguol, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo, may makalig-on kaninyo. Busa gipahilom sa mga Levita ang tanan tao. Sila miingon, hilom kamo kay balaan kining adlaw. Ayaw kamo pagsubo. Ug ang tanan nga tao nga nangaon og nanginom, gibahina nila ang walay pagkaon. Nagmaya sila kay nasabtan man nila ang mga pulong nga gisulti ngadto kanila. Mga kaigsuonan, kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, dili ka magsigig tabi, magsigig panghilabot, mga kaigsuonan. Maghilom ka kung para sa Ginoo, mga kaigsuonan. Kay para biya na sa Ginoo. Ang para sa Ginoo, balaan ang mga kaigsuonan. Unsa din ang balaan? Limpyo. Putli, mga kaigsuonan. Walay sagol ba? Pure. Walay sagol. Limpyo. Ang para sa Ginoo. Walay sagol ang para sa Ginoo. Limpyo. Manay balaan. Kung para sa Ginoo, balaan ang mga kaigsuonan. Kung para sa Ginoo, maghilom ta. Kung nakasabot tas pulong sa Ginoo. Ano naghilom sila diri mga kaigsuonan? Nakasabot man sila sa pulong sa Ginoo. Kanang sabaan, sige lagtabi. Bisag para sa Ginoo, wala nakasabot sa pulong sa Ginoo. Pero para sa Ginoo, balaan. Limpyo na. Pure, walay sagol. Dili na magtabi. Kaya nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Dahil ang para sa Ginoo mga kaigsuonan, mubahin sa walay pagkaon kung naa siya. Na siya'y mainom o pagkaon bahinan niya katong mala. Matod pa diri siyang pulong mga kaigsuonan. O naanad na siya para sa Ginoo. Bisag dili pa siya ingnon, dili pa siya agdahon, dili pa siya dasigon, dasig na siya mga kaigsuonan. Bisag nalimtan na siya nga pag-ingon nga mga tuta para sa Ginoo. Muadto jud na siya kay nabatasan naman niya, naanad na siya mga kaigsuonan. Bisag di siya ingnon, di siya pahinumduman, muadto gyud na siya para sa Ginoo kay naanad naman siya. Pero kanang wala kasabot sa pulong mga kaigsuonan, bisag kapila pa na nimo imbitaron, kapila pa na nimo pahinumduman, sobra pa iyang kalimot. Kalimtan lang niya ang Ginoo kay dili man niya importante. Mas importante pa niya
ang para siyang kaugalingon dili para sa Ginoo mga kaigsunan. Mas importante pa niya ang uban, palabawon pa niya ang uban para sa Ginoo. Pan kung ipalabaw nimo ang Ginoo mga kaigsunan, imo na siyang importantihon. Balaan ang Ginoo ug ang para sa Ginoo pure, walay sagol, limpyo mga kaigsunan, balaan na. O para sa Ginoo, kung ikaw naa, mutabang ka sa uban nga wala. Wala man sila pagkaon, kung nakay pagkaon, pakana sila. Wala man sila inom, kung ikaw naa, paim na sila mga kaigsunan. Kaya nga naman, malipay ang Ginoo. Ug ang kalipay sa Ginoo, makusgan ta mga kaigsunan, di ta masakit. Kana masakit, magluya man na. Hangtod nga di na ganahan mo kaon, mamatay na siya. Apan, kung para sa Ginoo, imong gibuhat mga kaigsunan, ang walay pagkaon, imong gipagkaon, ang walay inom, imong gipainom. Kung naghilom ka para sa Ginoo, malipay ang Ginoo. Tagahan kanyang kusog mga kaigsunan. Ang kalipay sa Ginoo, may itong kusog. Matud pa sa Nehemias chapter 8 verse 10 to 12 mga kaigsunan. Kung gusto pa dyan kang malipay ang Ginoo, sa panultihon 15, 8 ug 10. Gusto kang malipay ang Ginoo mga kaigsunan, basahin niya ang pulong sinulat sa panultihon chapter 15 verse 8 to 10. Malipay ang Ginoo kung magampo ang mga matarong. Apan gidumtan niya ang mga halad sa mga dautan. Kasilagan sa Ginoo ang mga binuhatan sa taong dautan. Apan gihigugma niya ang nagbuhat sa matarong. Verse 10. Kung magbuhat kag dautan, silutan ka ug mamatay ka, kung dili ka mudawat ug pagbadlong. Yan ang mga kaigsunan. Ang tao bisag daghang pagkwarta, daghang pagbahandi, daghang pag doktor mga kaigsunan, daghang pag ikapalit nga tambal, naa pa sila tanan. Panagbuhat sila dautan, gikasilagan, gidumtan sa Ginoo, o mamatay ra sila mga kaigsunan. Ingon ang verse 10, mga kaigsunan. Apan kung kita nagmatarong, nagampo ta. Bisag kabus kaayo ta, dinaog-daog, binutang-butangan, tinamay, gipasakitan, gilutos, giaway, bisag di ta nang lutos, di ta nag-away. Nagampo ta niya, nagmatarong ta mga kaigsunan. Nalipay ang Ginoo, ug nahigugma ang Ginoo. Dili ka na to. Manang ikaw magbuhat kag matarong, then magampo ka para malipay ug mahigugma ang Ginoo mga kaigsunan. Gusto ka malipay ug mahigugma ang Ginoo, paghimong matarong ug pagampo. Daghan karong matarong wala magampo. Daghan sad karong nagampo dili nagminatarong. Ang gipangita sa Ginoo nga malipay siya ug mahigugma siya, ang nagampo ang mga matarong, malipay siya ug mahigugma siya. Apan katong mga dautan, sagdaghan pa kay silang ikahalad, binilyon ilang ikahalad, ilang ikahatag, ikatabang sa uban, panwala nila buhata. Dautan ilang gibuhat, mamatay ra sila. Ingon ang pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan. Apan kung gusto tang malipay ang Ginoo, maghimo tag matarong, magampo ta. Aron di ta mamatay. Ang nagbuhat og dautan, mamatay ra sila. Pan kita di kita mamatay, bisag kabus kaayo ta, makaluloy, giaway ta, gipasakitan ta, gibutang-butangan ta, gilutos ta. Walang wala ta, apan nagampo ta, naghimo tag matarong. Ang Ginoo nahigugma, ug ang Ginoo nalipay. Pan ang mga dautan, mga matay ra na sila, bisag daghan pa kay silang ikahalat, kay gidumtan ug naglagot ang Ginoo. Apan kung kita nagmatarong, malipay ang Ginoo, mahigugma ang Ginoo, kung nagampo ang mga matarong. Matod pa diha sa panultihon chapter 15 verse 8 to 10 mga kaigsuonan. Sa Hebrew 13 verse 15 to 16 mga kaigsuonan.
Hebrew chapter 13 verse 15 to 16 mga kaigsunan. Busa, himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Wala magay kahalad mga kaigsunan, wala tay ka-offering, wala tay ka-tithes. Apan nagdaig ta sa Ginoo, salamat sa atong buhi nga Dios ang ngalan ni Ginoong Kristo. Hallelujah, nag-awit ta sa Dios mga kaigsunan, bisag kabus kaayo ta, makaluluoy ta, kita ang pinakapobrihan sa tanan. Apan nagdaig ta sa Dios, nagpasalamat ta sa Dios, nagsimba ta sa Dios, nangalagad ta sa Dios, nangita tag Dios, kay doon na tay pagtuo ni duol ta sa Dios, kay doon na tay pagtuo, malipay ang Dios ningon, kanunay nimong daygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ka o Ginoong Hesus ang ngalan ni Ginoong Kristo mga kaigsunan, malipay ang Dios, og sige kag pagdaig, sige kag pagpasalamat, bisag kabus kay ikaw, walang wala ka sa tanan mga kaigsunan. Apa nagdaig ka, nagpasalamat ka sa Dios, nagsimba ka sa Dios mga kaigsunan, tundo na kay ikatabang gitabangan nimo ang nanginahanglan. Hallelujah, ang wala imong gihatagan mga kaigsunan, mag-imin ka diha sa Dios, nagpasalamat ka sa Dios, nagdaig ka sa Dios, nagsimba ka sa Dios, nianha ka para sa Dios mga kaigsunan. Matod pa siyang pulong, malipay ang Dios, gitabangan nimo ang uban mga kaigsunan, nagbuhat kag maayo, nagdaig ka kanunay sa Dios, nagapasalamat ka lang sa Dios, pasalamatan nimo ang mga paglutos, pasalamatan nimo ang mga pagbutang-butang, pasalamatan nimo ang mga kakabos, pasalamatan nimo ang mga problema, kay walay problema nga dili masulbad gikan sa Dios. Ang imong problema gihatag itugutan na sa Dios para madaog ra na nimo, kay nakaibaw ang Dios sa tanan nimong kakayahan mga kaigsuunan. Kaya nimo ang kalisod, kaya nimo ang problema, kaya nimo ang mga pag-antos, kaya nimo ang pagdaog-daog, kaya nimo ang kawadon tungod kay naang gugma sa Dios sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Siya lang ang nigugmang walay katapusan diha kanimo ug kanako mga kaigsunan. Na padayon ka magsimba sa Dios, padayon ka magdaig sa Dios, padayon ka magpasalamat sa Dios, bisag kabus kayo ka, makaluluoy ka sa tanan ug walang wala ka, apan nagdaig ka sa Dios, nagtabang ka sa nanginahanglan ug nagbuhat kag mga maayo, ang Dios malipay kanimo, ang Dios mahimuot kanimo mga kaigsunan. Lipaya lang ang Dios, pahimuot lang ang Dios mga kaigsuunan. Mao na imong naandan, mao na imong batasan, paglipay, pagpahimuot, pagdaig sa Dios mga kaigsuunan, ug nakay katabang-tabangi ang nanginahanglan ug paghimo kanunay og maayo ug daygon pasalamatan nimo. Amin. Dalaygon ang buhi nga Dios, gamhanan sa tanan ang Dios, siya ang magatagbo sa walay pagkaon, siya ang maluoy sa wala nay kapainan, og siya kung ikaw muduol og ikaw dunay sakit, ayuhon kaniya kay walay dili mahimo sa Dios. Matod pa sa Lucas chapter 1 verse 37, walay dili mahimo sa Dios. Lucas chapter 1 verse 37 mga kaigsunan, mga imo siyang daygon, imo siyang pasalamaton kay musunod ka siyang pulong mga kaigsuunan. Dalaygon ang Dios, imin diha sa Dios, himayaon ang Dios, simbahon ang Dios sa espiritu kamatuoran, muduol mangita kag Dios, kay duna kay pagtuog magapasalamat ka sa Dios, ug duna kay katabang mutabang ka sa nanginahanglan ug naghimo kag maayo, malipay mahimuot ang Dios. Matod pa sa Hebrew chapter 13 verse 15 to 16. Mana mga kaigsunan, Hebrew chapter 13 verse 15 to 16. Balikan nato ang atong Bible verse mga kaigsunan, Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 20. Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 20 mga kaigsunan. Ang title ana mga kaigsunan, gipapili kita sa Dios. Ang title ana mga kaigsunan, gipapili kita sa Dios. Nanong naglisod ta, kay wa man nato pili ang Dios. Kung gipili nato ang Dios mga kaigsunan, siya ang tag-iya sa tanan, siya ang makahatag sa tanan. Kung ato siyang gipili, na atay maangkon, bahandi, taas nga kinabuhi. O dili ta masakit, dili ta mamatay. Natay maangkon, taas nga kinabuhi og bahandi mga kaigsunan. Mudaghan ta,
mutaas atong kinabuhi. Na tay maangkon nga mga bahandi. Kay gipili na to ang Dios nga mao'y gigikanan og tag-iya sa tanan. Man atong title mga kaisunan, gipapili kita sa Dios. Gipapili kita sa Dios. Matod pa sa iyang pulong. Deuteronomio chapter 30 verse 1 to 20. Deuteronomio chapter 30 verse 1 to 20 mga kaisunan. Akong gibalik-balik para di nato malimtan, hinumduman nato og tumanon, buhaton nato ang pulong sa Dios mga kaisunan. Diha sa Deuteronomio chapter 30 verse 1 to 20. Ang title mga kaisunan, gipapili kita sa Dios. Gipapili kita sa Dios. Manay title. Ampot mga kaisunan. Mana mga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong, salamat sa imong hamiling nga dugo. Sa ngalan mo Ginoong Kristo, aniya kami nagduol nangita kanimo. Lord, tabangi tudloy kami nga ikaw among piliun kina. Labaw sa pagkaon, labaw sa ilimnon kay ikaw lang ang magpakaon, ikaw lang magpainom. Ikaw ang nagkuha, ikaw ang naghatag. Ikaw ang nagluwas kanilang tanan o kanamong tanan. Salamat kapadayon ka nagpasaylo, nagkuhas tanang kasalanan, kadautan, kahugawan. Ilayo sa tanang aksidente, sa tanang kamatayon, sa tanang mga sakit, silang tanan o kaming tanan. Sa kanunay hangtod sa pagbalik. Salamat giday, imin, gipasalamatan ka namo, nga nag-uban, nagpuyo, naghatag, nagbubo, nagpuno ka sa imong balaang Espiritu Santo. Kanilang tanan o kanamong tanan. Sa ligan ang buwan, Panginoon, salamatan ka sa tanan. Gikan o para kanimo ang tanan. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong nga miling nga dugo. Sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, ikaw lang ang mangluluwas, Ginoo sa tanan. Amen. Closing hymn number 170, sa iya nga bandila. Alang sa kasundaluhan ni Jesus, may bandilang gihatag. Ipakayat ta sa itaas kini, samtang maghahawid ta. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagtawid. Maghahagot ta, magawid sa iya nya bandila. Bisan daghan ang mga kaaway ka, bandila ipagtaas. Ug kitang sundalo niya ni Jesus, sa kaisog mo astang. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagtawid. Maghahagot ta, magawid sa iya nya bandila. Adto na adton ang mga dapit, ug saysayan ta sila. Isugilon ang grasya magaluwas, samtang nagaawhag siya. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagtawid. Maghahagot ta, magawid sa iya nya bandila. Mga adlaw nagkagaduol na, nya mo balik si Jesus. Ug laglagon niya ang kaaway ta, maghahari na siya. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagtawid. Maghahagot ta, magawid sa iya nya bandila. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Closing prayer by the song of the Lord's Prayer.
in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Prayer for offering and benediction led by Reverend Paul Kim. Lovely Father and Almighty God, thank you. You call us in this Simban for Sunday Divine Worship Service. We listen your word. Your word is our power and our almighty and blessing. Lord, we want to keep your word in our heart. Also, as Christian and the righteous, we should live in the faith only. So when we live in this world, we obey the word of God and glorify you. So always seek first the kingdom of God and his righteousness. Lord, remember our all members of the church, from children, youth, students, and adults, even senior citizen, Lola and Lolo. Protect them and bless them. Give us more wisdom, understanding, and faith. So when we live in this world, we'll obey you and we'll glorify you. Also, our whole family want to become good Christian. Lord, save our whole family. Also, when we come to church, we bring offerings, Sunday offering, thanks offering, and the tithes. Also, you give us job and business and good health. So we try to work hard. Also, as students, we try to study hard. Lord, when we live in this world, only we glorify you and proclaim the good news, so that all people who do not believe Jesus Christ, through our preaching, they will return to God and believe Jesus Christ, so they can get salvation and eternal life. Also, we pray, when we use this offering, the kingdom of God want to spread far and wide, so many people will be saved. Lord, bless this Cebu and the Philippines and whole the world. Only we trust you and we obey you. Bless our whole family. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of Father God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all who listen to the word of God and keep in their hearts. Also, try to obey
the Word of God. Also, all missionaries and evangelists who proclaim the good news of the world, from now to forever and ever. Confirmation of faith atong dunganan ato ibutang atong tuo nga kamot sa atong dughan. Start. Akong Ginoong Hesukristo namatay sa krus para pagpasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus na banhaw para sa akong kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palihog manglingkod para sa Bible study.